Visayas at Mindanao. Patay ang isang hinalang tulak ng droga matapos mapagbarilan umano sa mga pulis sa bypass operation Malate sa Maynila. Ang isa pang suspect na inakalang rin, biglang bumangon ng tulong. Atong para aswang kayang harapin. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Inakalatay na ang dalawang hinihinalang drug pusher na ito. Matpari pulis sa Maynila pa sa ating gabi. Maya-maya pa. Bilang bumangon at nagsalita ang isang suspect. Bago nito, nagkasana ng operation ng MPD Station 9. Nakatunog po yung puyer. Karoon ng habulan po, hinabol na rin tumatakbo mga suspect. Na-corner po dito, po. Bandang 11:30 ng madaling araw, dumating ang media sa Owa Street saan na pang engkwentro. Dead on the spot sila as Greggy, nakadapa sa tabi ng tricycle na ginamit nila makas. Inakala rin patay na si alias JR na sa bilang alye. Pero biglang napansin na gumalaw ang paa ni alias JR. Ilang sandali pa, umupagtaas ng kamay. Nilapitan na ng isang pulis at nila yung baril sa tabi niya. Itinakbo sa ospital ng Maynila. Noobserba ngayon ng suspect na nagtamo ng dalawang tama sa kamay. Ayon sa mga otoridad, ang bag na isang nakamotor na tinutukay ng suspect na nakabarilan nila. Paglabas ng ospital ni alias JR ang patong-patong na kaso na paglabag sa Dangerous Drugs Act, illegal possession of firearms at resisting armed and assault upon a person in authority. Nakuha naman sa mga suspect ang isang caliber 38, isang caliber 22 Magnum at 3 sachet na sa nakatutok 4 oras. Nag-olanghang na rin ang pulisya sa eksklibong Ayala, Alabang Village sa Muntinlupa. Pati ang bahating Pangulong Ramat ni Senador Jackson, kinatok ng mga pulis. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Noong 10, isang Shabu Laboratory Minis National ang nadiskubre loob ay village sa Muntinlupa. Nitong Mayo lang, nabisto sa loob pa rin ang isang mini Shabu Laboratory na hawak naman ng 3 Taiwanese. Isa sa bawat 3 mayon sa Ayala, Alabang ay pinaparang may-ari. Ngayon, mas mahigpit para hindi mala ng mga illegal na gawain. Alam nila secure, hindi sila mare-raid dahil mahigpit ang aming security. Ayun pala, pag nakapata na, akala they can do anything. Totoo yun. Ngayon, pati yung mga applications, ini-screen namin ngayon lahat. Hindi ka pa noon, tanggap lang natanggap. Yung previous mga case, tatagpa ang mga clandestine lab is at magiging cooperative sa home security dahil sa apektuhan yung integrity ng village. Kaya naman pumayag ang owners sa pagsana ng plantokhang sa Ayala, Alabang. Ano masasabi niyo sa ginagawa ng information drive? This is good, to prevent this mga drugs na yan. Magiging Hear about my problem. Welcome to HostGator. What can I help you with? Is it better? Awesome. Thank you for calling. So HostGator can sign up today. Ni dating Pangulo Fidel Ramos o ni Senador sa lamang nila ang narap ng mga pulis. Anti-illegal drug ang Muntinlupa Paul PN. Sige po. Uy, wala rin po. Pinatok din ngunit walang tao sa bahay ng isa sa Alabang Boys na nasa noon sa droga.
5 bahay upahan sa Ayayabang ang pinaghihinalaan ng Homeowners Association na legal na gawain. Atip na raw ito sa Muntinlupa Police. Hindi drugs eh. Hindi na. Iba. Mga activity nila puro cybercrime. Gambling, hacking, credit cards. Yung bukas sa gabi, lahat siguro nag-compute, cybersex. Pwede rin yan. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras. Iyak na umapilang Elaine Veloso. Nakasasinte kasang binigyan niya ng ikangay gosal. Ambit keme. Tutok si Lea Alvis. Pangulo, nagmamakaawa sa inyo. Alam, na innocent. Wala po siyang alam po siya. Alam ko, nagalit siya sa... Pero sana naman po, ipaglaban niya si Merjen. Dahil si Merjen ay biman po Emosyonal na si Aling Celia Veloso nang rap sa mga katatawag lang daw sa kanya ni Mary Jane ni siya bagong son. Tinanong niya kung totoo ka. Dahil nakita tinanong niya kung pumayag yung presidente natin na si Tayen. Sabi namin kanya, ang balita hindi pare-pareho. Kaya ang panawagan ng pamilya makausap nila si Pangulong Duterte. Pero sa Malacanang, wala pa sa schedule ang pakikipag-usap ng Pangulo sa pamilya ni Mary Jane. Mali rin dahil kay Perfect Yasay na sabihing may go signal ni Pangulong Duterte ang pagbitay kay Mary Jane tulad ng napabalita sa Indonesian media. Sudah sampaikan ni Mary Jane dan cerita bahwa Mary Jane itu membawa 6 kilo heroin, mengenai apa kemudahan risknya. Silakan kalau mau jadi. Yung sinabi Presidente, kay President Widodo ay we not interfere sa proseso ng Indonesia. At nire-respect niya yung proseso ng Indonesia and he accept whatever final decision that Indonesia will have on the case of Veloso. Iyan ang sinabi. Laila de Lima na nalibigan ng kaso sa noong siyang Secretary of Justice Ismail. Kung totoo raw na hindi iban Pangulo sa pagbibigay kay Jane para na rin daw binaliwala ang mga ginawang dating administrasyon para isa lang ang buhay ni Mary Jane. Huwag nanusang sayangin yung mga naging efforts na gusto lang naman natin talaga na siya to prove na she was also a victim. Dapat ng Pangulo kung ano talaga ang kanyang pahayag at kung totoo raw sinabi Pangulo na nire-reseto ng Indonesia at bahala na sila sa pagkapatupad nito. Implied go signal. Di rin nagtaka si Representative Salman na hindi niling ni Duterte na iligtas si Mary Jane. President is last to the world to us for Mary Jane Veloso in because he believes that drug traffickers should be condemned. Lea Alvis, nakatutok. Oras. Natagpo ang ang isang pulis na kailanlay nakuhanan ng video. Yan naman po ang tukay Marisol Abduraman. Video ito na bigay sa pulisya ng isang concerned citizen. Ang isang pulis na aktuhang nagsasabu ng PNP Baorme. Sabi siya nagkaka-cross yung sa Shabu. Tapos ang 3 araw mula nang lumabas ang video, nakatuduan at wala ng buhay ng pulis ang kanilang kabaro na si P. Alino Abil sa barangay Jose del Monte, Bulacan. Daw ng mga hindi nakilala sa larin ito ng degree. May card pa sa bangkay at may asu na wag lara.
ang tinitinang dahilan sa pagkay Alin nakatagas sa Bukawi Police. Pinatay ang kanyang kamahan para hindi na-discover kung sino yung mga nasa Ichilon. Pinuntahan namin ang inuupahang apartment sa Block 5 para gumawa. Pero kami kausap na kamag-anak. Mag-isa lang daw kasi itong nangungupahan doon. Lang siya na napansa. Timon Abil ay dalawa ng pulis at dito na may kinalaman umano sa soga. Pero ayon sa Bulacan Pinti, hindi siya kabilang sa may dalawang pulis na dati pang iniimbestigahan dahil umano sa pagkakasangkot sa iligal na soga. Natibong araw ito sa isagawang random drug test noong July. Nabigla kami naparami ng dahil siya kasali doon. Initially, minamatyagan namin. Simula July 1, December 9, ang bilang ng summer execution sa Bulacan. Marisol Abduraman, 24 oras. Dalawang panibagong kaso ng Zika virus na sa bansa ay sa Department of Health. Kasama sila sa bahay na napaunong harang nagpositibo sa virus. Ay Secretary Pauline sa bahagyang pangangati ng balat ng dalawang nag-Zika, hindi naman daw isa lang. Nakarecord na, pinoobserva at nakakuha sila kakalabahay. Nakuha na ng sakit sa pagitan ng lamok. Droga pa rin ang pamamalas na motibo sa patid na si Maritoni Fernandez. Kuha sa CCTV bago siya pinatay, pinan ng mga otoridad at narito pong pagtuturi. Ilang minuto bago mag-alas 2 sa maling araw, makikita sa CCTV sa habaang Tanto Drive, Barangay Ugong Norte sa Quezon City, ang pagparada ng isang SUV. Malababo ang CCTV, pero aninag dito ang pagbaba ng isang tao sa SUV. Buwaba at hindi kinadkad ng tao na paniwala ay si Auroinhan. Bumaba, nakikita natin ng ganun. And then, tumumba. So, doon siya nababa and then release siya. Merong eyewitness account na nakita dumayo sa sakyan. And so, hindi pa rin lalabas ang autopsy ni ang tirniya nakuha sa ng CPD Simiha pero malabas sa kamalakas sa ni she's well established na siyang pro-involvement ng grupo din diba? Sa Taguig. So, ngayon, ating sabihin na malaking possibility na sa drugs itong pangyayari. Isa sa ilim sa digital forensic mana posibleng magbigay ng lead sa mga nakaugnayan at nito. Ang nama, bagamat namin hindi mag-interpretasyon, tinitignan ding posibleng pagmula ng impormasyon lalo pat kamakailan ay sunod-sunod na huli ang titinda ng mga party tulad ng ecstasy. Ang mga tumasalim sa parties naman is mga affluent members of the community and that includes celebrities. Isang statement humingi pang-unawa si Rito Hernandez, kapatid ni husa sa pagkamatay ng kapatid. Hindi maglalabas ang anumang hayag at hahayaang gumulong ang isinasagawang investigasyon. Ivan May 24. Tabog naman ng bomb scare ang subdivision kung saan naroon ni Pulong Duterte. Sa Davao City pa rin. Ang buntis na kabilang sa mga sugatan sa SAM2. Dutok si Salina. Pagsampili ng pamilya ni Vicenta Asperin matapos ng kagabi sa Metropolitan Research Center. Isa ang 21 ayon sa si Vicenta. Sa mga sahistang matinding tinamong mga sugat sa pagsabog sa Rojas Night Market. Kung nasaan ka man, masakit man nangyari sa'yo, pero ano ba tayong magagawa? Tagay mo sa isip mo, mahal na mahal ka namin lahat.
Kanyang araw na comatose bago nasawi. Isang fragment pumasok sa kanyang ulo na nagdulot ng pagdurog pamamaga ng kanyang utak. Ginawa na ng lahat ang doktor pero hindi. Wala talaga, bugay ka. Sabi namin sa'yo, wag. Kasabay niyang nasawi ang 6 na buwang gulang na sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mister, tulala at hindi makausap. Babae sana ang una nilang anak. Hindi siya maoperahan sa yung splinter na nandyan sa ano niya, sa noo kasi sa right side ng brain kay may baby. Nahirapan sila kung ano yung gamot. Sa pagkamatay ni Vicenta, umakyat na sa 15 ang mga nasawi dahil sa pagsabog. Tinatapos naman ng Davao City Police ang reklamong multiple murder at multiple frustrated murder laban sa pangunahing suspect sa pagsabog. Gawin nilang lahat para baka nilang naglagay ng bomba. Kasi marami susenting nadadamay. Nabulabog naman ang subdivision kung saan nakatayo ang bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang kahinahinalan ng case ang nakita sa kalsada. Sa pagresponde ng EOD ng Philippine Army, PNP Bomb Squad, K9 Unit ng Central 911 ng Pulisya at ng Task Force Davao, nagnegatibo sa pampasabog ang briefcase. Pera at bank to. Humingi naman ng paumanhin para sa abala ang ginang nakaiwan ng briefcase. Something was accidentally fallen from a vehicle. Di man yan na intentional. So, pasalamat sa neighbors nga nag-report po dayon nga. Ang ilag yung report nga, na kining attached case nga nahulog sa sakyan. Mula rito sa Davao City, Salima Refran, nakatutok, 4 oras. Bigo ang Senate Ethics Committee na kung may form at substance ang reklamo laban kay Senadora Lima. Ang sabi ng Senadora, isa lamang ang reklamong ito sa ay mga panghaharas sa kanya. Nakatutok si Jam Sisante. Iwanan man niya yung mga atake sa kanya, hindi raw mabibitiw sa pwesto si Senador Laila de Lima. My God, ano ba talaga? Anong gusto na? Paalisin ako dito? Madalang gawin yun para tumahimik na rin ang buhay ko. Pero no, I'm not given that opportunity or the pleasure of seeing me, quote, defeated because I have done nothing wrong. Tinawag ni Lima na pawang harassment ang mga kaso at akusasyon na binabato sa kanya. Kabilang dyan ang akusasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakinabang siya sa drug money noong DOJ Secretary pa siya at ang gagawing investigasyon ng kapal dito. Anong gagawin ko dapat? Resign? O barilin ang sarili ko? Di ba? And I won't do neither. I cannot do that because I know in my mind that I'm not at all guilty of anything that they're saying, especially my alleged connection to the drugs. Daan ang sinabi ni De Lima na ang pagbibitiw sa puntong ito ay senyales ng kahinaan at pagiging guilty. Sabi niya, hindi mahina. Isa pang sinagagal protest sa dating DH Chairman Francis Tolentino sa Senate Electoral Union na pagkakaroon De Lima noong nakaraang eleksyon. Pang-12 senador si De Lima habang pang-13 si Tolentino. Dahil nga daw doon sa unauthorized change of that hash code by Smartmatic, kami dayaan na daw. Anong kinalaman ko dyan? Bahagi lang din daw ng pangaharas ang nagkana ng Senate Ethics Committee na reklamong inain ng isang Abelardo de Jesus. Sa reklamo, inakusahan ng senador ng betrayal of trust, gross misconduct at iba pa base sa mga alegasyon ni Duterte. Pero hindi nakapagdesisyon ng committee kung sapat ang form at substance ng reklamo. Iginiit din ng sa Franklin Drilon na dapat munang tukuyin kung pasok sa jurisdiction ng Senado ang issue dahil hindi pa Senador si De Lima nang mangyari ang alegasyong ginawa daw